Nakauwi na ang mag-ina sa bahay pagkatapos nila mag-dinner sa labas kasama si Mr. Veron. Nauna na silang mag-ina, sakay ng kotse nito at sumunod sa kanila si Enrique. Pagdating sa bahay ay diretso wash na ng katawan si Dave. Samantalang, siya ay nagtanggal ng high heels at minasahe ang mga paa dahil si pagod maghapon. Pumasok si Enrique na parang galit. Wala silang imikan hanggang nagkapitigan sila. Ano? Tanong ni Melay. Hinasag niya ang katahimikan sa pagitan nila. Wala. Naisip ko lang na ilang lalaki pa ang titiisin mo, kagaya ni Mr. Veron, para maging maayos ang buhay niyo ni Dave. Sarkastikong tanong niya. Wala kang karapatan para husgahan ako dahil hindi mo pa ako kilala. Sagot ni Melay na naiinis. Oh, come on, Melay. Sasagot pa sana si Melay, pero biglang tumunog ang cellphone niya. Cellphone mo yata yun. Wika nito. Napapitlag siya. Saka palang rumihistro sa isip niya ang tunog ng kanyang cellphone. Kinuha niya yon sa kanyang bag. Kumunot ang noo niya nang makita kung sino ang caller. Tony? Hindi makapaniwalang sabi niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang naging reaksyon ni Enrique. Bigla itong naging alerto. Anong nangyayari? Nasaan si Dave? Tawag ako ng tawag sa kanya pero bakit nakapatay ang cellphone niya? Sunod-sunod na tanong nito. Kinumpis ko muna ang cellphone niya. Bakit ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nag-alala pa tuloy ako. Ani Tony. Kung may mangyayari kay Dave, ipapaalam ko naman sa'yo. Tatawagin ko siya kung gusto mo siyang kausapin ngayon. Mamaya na. Sandaling hindi ito nagsalita. Ano? May outing kami sa Sabado. Sasama ko si Dave para makasama naman siya ng mga kapatid niya. Ani Tony. Para naman makakarelate ang anak mo sa mga kapatid niyang paslit, anya sa isip. Pero wala na siyang pakialam kay Tony para makipagtalo rito. Saan ang outing niyo? Nandito kami ngayon sa Bulacan. Dito ako nakadestino. Ani Melay. Oh, nasabi na sa akin ng pinsan mo. Kausap ko siya noong isang araw. Payagan mo na si Dave na sumama sa amin. Summer naman eh. Saad ni Tony. Sasabihin ko na lang sa kanya. Siya naman na magdedesisyon sa bagay na yan. Patatawagin ko na lang siya sa'yo bukas. Nakatulog na yata eh. Okay, sige. Thanks, Melay. Sagot niya. Sa halip na magsabi ng walang anuman, ay nagpaalam na siya rito. Pinindot niya ang end call button ng cellphone at umupo uli siya sa sofa. Gusto niyang isama sa outing si Dave sa Sabado. Hindi niya pinlanong sabihin yun kay Enrique pero husa yung lumabas sa bibig niya. Ayaw mo? Tanong nito. Hirap kasi. Alam mo namang dinadayet ko ang anak ko. Hindi naman sinusunod ng ama niya ang mga bilin ko kapag isinasama niya yun sa mga lakad. Walang pakialam si Tony sa kondisyon ng anak namin. Hindi niya sineseryoso ang health problems ni Dave. Saad ni Melay. Pero tatay niya yun. Kung gusto rin niya makasama si Dave, wala tayong magagawa. Ani Enrique. What's with fathers and sons anyway? Tanong niya. Nagsiselos ka lang pala eh. Wika nito. Hindi na siya tumanggi. May karapatan akong magselos dahil ako ang nag-aalaga at nagsasakripisyo at kumakayod para sa anak namin. Hindi pang isang buwang tuition fee wala siyang binibigay. Wala nga siya noong ipinanganak ko si Dave. Naiinis na sabi ni Melay. Nasaan siya? Tanong ni Enrique. Sumama siya sa mga kabarkada niya. Hindi raw niya alam na manganganak na ako kasi kulang sa buwan si Dave. 2 beses akong nakunan bago si Dave. Bumuntong hininga siya. Ang nakakainis ngayon, isang tawag lang ni Tony,
Nagkukumahog agad ang anak ko sa pagsama sa kanya. Singhal ni Melay. Ganun talaga ang fathers and sons. May bond din sila na parang sa mother and daughter. Pero ako na nagsasabi sa'yo, hindi ka iiwan ni Dave. Hindi siya makainig dahil natumbok na naman ito ang hidden fear niya. Mind reader ang tinamaan na magaling. Tumayo ito at tinabihan siya sa sofa. Kinuha niya ang kamay niya. Tinangka niyang bawiin yun pero hindi siya nito hinayaan. Just sit back. Wika nito. So, they sat there, holding hands. Moments ticked by, and then she felt it. His thoughts. Hindi mo rin gustong sumama si Dave sa papa niya. Wika niya. Hindi siya makapaniwala sa nararamdaman niya para dito. I can't replace his father. May resignation na sabi nito. Walang nag-uutos sa'yo na maging kapalit ng papa ni Dave. Sabi niya. Hindi mo kailangang magdusa o sumama ang loob. Someday, you'll find the right woman. Ani Melay. What if someday is happening right now? Saad naman ni Enrique. It's not. Binawi niya ang kanyang kamay at tumayo. Good night. Ani Melay. Pagpasok sa silid, ay saka lamang niya pinahid ang nangingilid na luha. It can never be. Hindi ito pwedeng mangyari. Nakipagkita si Enrique sa kabarkada niyang si Donnie. Hindi para pag-usapan si Melay, pero nag-uumpisa pa lang sila ng pag-iinuman ay si Melay na agad ang paksang binuksan nito. Kikwentuhan din ito ni Anne, his other older sister, kaya hindi na siya nagtataka na alam na rin ito ang latest sa kanya. Naghahanap lang na masasandalan ng mga ganyang babae. May intindihan kita pare kung yung babaeng yan, ex-wife ng senador. Ang kaso, hindi. Ang mangyayari niyan, ikaw pa magiging palabigasan. Ang bata mo naman para maging sugar daddy. Nakangiting komento ni Donnie. Hindi nga eh. Kontra niya sa sinabi nito. She's not like that at all. Mas mabuti pa kung ganun nga siya. Maybe I won't feel this way. Tumangutango si Donnie. Provided na ganun nga, pero naiisip mo ba na malapit na siya mag-menopause? Wika ni Donnie. Menopause? Huh? Sinaid niya ang beer sa boteng hawak niya at saka siya tumayo. Alayas na nga, wala kang kwentang kausap. Inis na si Enrique. Seryoso ako pare. It's nature's law. Kung pipili ka ng inahin para magpatuloy ang lahi mo, doon ka na sa nasa kasibulan. Huwag dun sa pa-expire na. Isipin mo pa yan. Payo ni Donnie sa kanya. Araw at gabi ay iniisip niya mga bagay na yon. Wala namang nagbabago. Lalong lumalalim ang atraksyon niya kay Melay. Tutuloy na ako pare. Wala naman akong balak magtagal. Inihatid ko lang sa Cubao yung alaga ko. Anya at nagtungo na sa pinto. Sipin mo ang sinasabi ko pare. Pahabol na sabi sa kanya ni Donnie. Atat ka lang ngayon dahil nahihirapan kang kunin siya pero pag nakuha mo na siya, malalaman mo na tama ako. Habol pang sabi nito. Whatever. Lumabas na siya ng pinto. Sa isang fast food niya iniwan si Dave. Doon daw ito susunduin ng ama nito. Hindi na niya hinintay na dumating si Tony. Hindi pa siya handang makaharap at makadaupang palad ang lalaking itinuturing niyang sanhi ng kalbaryo niya. Kung naging matinong asawa ang Tony na yun, malamang ay happily married pa si Melay. Hindi niya ito makikilala at mamahalin. Sana tahimik pa ang buhay niya. He also didn't want to see Dave with his father. Lalo niyang mararamdaman na maski ano ang gawin niya, ay mananatili siyang sampid sa buhay ng binatilyo. Napaisip siya. Tanga ba talaga siya?
Ano nga ba ang nakita niya kay Melay at nagugulo ang isip niya dahil dito? Hindi naman ito kasing ganda ni Gretchen Barreto. Lumaki siyang napapaligiran ng older women, inuutusan, dinidiktehan, pero inaalagaan at minamahal din. Paano kung attracted lang siya kay Melay dahil mga kagaya nito ang nakasanayan niyang kasama? Umuwi siyang gulong-gulo ang isip. Mabuti at dumating ka. Akala ko ay hindi ka uuwi. Nagtatakang sabi ni Melay kay Enrique nang pagbuksan niya ito ng pinto. Bakit? Ano yan? Tanong nito. Itinuro nito ang nakalatag na matres sa sala. Maglilipat ka na? Tila na-alarmang sabi nito. Hindi. Naisip ko lang na binata na si Dave. Ngayon mo lang nahalata? Tanong ni Enrique. Alam ko na yun, kaya lang, sa tingin ko kasi, kailangan na niyang bumukod sa akin ng kwarto. Lilipat ko ang kama niya sa room mo. Kasya pa naman, diba? Hindi ko lang malipat dahil hindi ka pa dumarating. Baka isipin mo ini-invade kita. Bakit ngayon mo lang naisipan? Tanong nito. Kailangan na kasi niya ng privacy. Nagigising ako sa gabi kapag umaalog ang kama niya. Humalakhak ito. Di ako naman magigising kapag gumagawa yun ng milagro. Baka magjuwit na kami niyan. Birong sabi ni Enrique. Sira. Inismiran niya ito. Ayusin na natin yung kama. Iiling-iling ito at nangingiti. Oo, itabi mo muna ron yung kutsyon. Kukunin ko. Tawa ka ng tawa riyan. Normal lang naman yun sa kagaya ni Dave. Wala naman akong sinabing abnormal yun. Natatawa lang ako sa inyong mag-ina. Pumasok ito sa silid nila ni Dave. Kakalasin ko ba ito o hihilain na lang? Wika nito na ang tinutukoy ay ang kama. Hilain na lang natin. Mahirap kalasin eh. Kasya naman sa pinto. Patagilid na lang. Tinulungan niya ito hanggang sa maitagilid nila ang kama at maitulak palabas at papasok sa kabilang silid. Sa gitna lang namin tong side table ko. Sige, pero please lang, huwag mong konsintihin si Dave, ha? Sa ganun? Nalalaki ang mga mata nitong puno ng mali siya. Hindi ron, paasik niya sabi niya. Minsan kasi nagugutom yun sa gabi kaya lumalabas ng kwarto at kumakain pa. Huwag mong payagan ha, painumin mo na lang ng tubig. Ani Melay. Sure. Lumabas ito at kinuha ang matres. Magkatulong na inilapat nila yon sa kama. Umupo siya roon. Sumakit ang likod ko? Taing niya. Sign of old age. Wika ni Enrique. Oo nga yata. Dati, maski si Tony. Kaya kong buhatin at ibalibag kapag lasing. Never mind. Okay lang, magkwento ka pa. Umiling siya. Kunin ko lang ang mga bedsheets. Umalis siya sandali. Pagbalik niya, ay inilatag niya ang bedsheet at comforter. Pagkatapos ay ipinatong niya roon ang mga unan. Wow, ang sarap matulog. Palundag na humiga roon si Enrique. Dito muna ako matutulog, wala pa naman si Dave. Bahala ka. Tinalikuran niya ito. He grabbed her hand. Dito ka na rin matulog. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Kung nagbibiro ka, hindi ako natatawa. Dapat lang. Dahil hindi naman ako nagpapatawa. Gusto ko dito ka matulog. Katabi ko. Tinapik-tapik pa nito ang espasyo sa kama. Lalo siyang pinanlakihan nito ng mga mata. You're asking me to sleep with you? Gulat na tanong ni Melay. Yes, I am. Nanggilala siya sa kaprangkahan nito. Bakit ko gagawin yun? You tell me. Para itong dispring na bumangon at pagtayo ay nasa harap agad niya at nakahawak sa kanyang braso. Enrique, I'm not some... I know what you are not. He kissed her. Just like that.
One moment she was talking, the next her lips were being claimed hungrily. It stunned her. Even Tony, at his most amorous, didn't kiss her like that. Nakalimutan na lang niya siguro. Marami na siyang nakalimutan, including the fact that she was made of flesh and blood. A woman. At ipinaalala yun sa kanya ni Enrique. Isang taon pa lamang nakasal noon si Melay kay Tony, ay narealize na niyang hindi ito magkakaroon ng stable na trabaho dahil puros reklamo ang naririnig niya mula rito. Hindi ito marunong makitungo sa mga kasama, lalo na sa mga superiors nito. Kaya mula noon, ay siya na ang kumayod para sa kanilang dalawa. Hanggang sa dumating sa buhay nila si Dave. Pero sa kabila nun, ay nanatili pa rin siyang submissive na asawa. Mas maselan pa sa bula ang ego ni Tony. Mahal na mahal pa niya ito noon kaya ingat na ingat siya sa mga kilos niya at sa mga salitang binibitawan niya. Tony was so insecure, he was paranoid. To make him feel good about himself, she let him have his way with her. Particular na sa pisikal na aspeto ng kanilang pagsasama. Hindi siya tumatanggi kapag nagdemand siyang magsiping sila kahit gaano siya kapagod sa trabaho, kahit masama ang pakiramdam niya, kahit nasusuka siya sa amoy ng alak sa hininga nito, at kahit ang isip niya ay nasa mga utang na kailangang bayaran. And so, it was a hard truth that after their honeymoon, hindi na siya nasiyahan na makipagsiping ulit dito. Kaya ngayon, kapag may nagbibiro sa kanya kung hindi raw ba niya namimiss ang luto ng Diyos, simple lang ang isinasagot niya. Kung hindi mo nagustuhan ng pagkain, hahanapin mo ba? Yun ang iniisip niya habang nagpapaubaya siya sa halik ni Enrique. Tila nakaprograma pa rin ang katawan niya na magpaubaya na lang kahit alam niyang wala na siyang asawa at hindi si Tony ang umaangkin sa mga labi niya. She simply didn't know how to assert herself in that kind of situation. Nakahalata yata si Enrique na para lang siyang tuod, kaya bigla itong kumalas sa kanya. This is wrong. Tila naguguluhang wika nito. Mabuti at alam mo, wika niya. Wala tayong relasyon pero nangahas kang halikan ako? Saad ni Melay. Hindi yun ang ibig kong sabihin. You wanted to, but you blocked it out. One moment you were here, I felt you. The next, you're gone. Ani Enrique. Dahil nga, mali. Sa pagkakataong ito, wala nang dudang kailangan na natin maghiwalay ng tirahan. Sagot ni Melay. Hindi nga yan ang rason. Stop doing that, will you? Iniiba mo ang usapan. This is not about right and wrong. This is about what you and I want. He cupped her face with both hands. You need to focus. Nanggigigil na wika nito. Gusto niyang matawa rito. Walang dudang bata pa nga ito. May tendency pa rin ito na maging childish. But she had to admit, his behavior eased her tension. Focus? Ano to? Calculus? Pabirong sabi niya. Ano ba ang kinakatakot mo? Sumeryoso na siya. This is not going to work, Enrique. Hindi lang ang mga edad natin na magkalayo. Pati ang mga circumstances sa buhay natin magkaiba. We might just end up hurting each other. And worse, hating each other. So what? Anong so what? Hindi mo pa naiintindihan? Naiinis na sabi niya. Makulit talaga ito. Ngaling-ngaling iuntog niya ito sa pader. You survive a miserable marriage. He started ticking his fingers. You got over your husband, which wasn't easy because he's Dave's dad. Nakaahon ka sa mga utang mo. You gained back your self-respect. You've preserved your youthful looks and figure. Tumayo ito. Wait ka lang dyan. Lumabas ito ng silid. Pagbalik nito, ay may dala na itong isang baso na maligamgam na gatas. Drink before you undress. Undress? Nakakunot ang noong sabi niya. E di, unduster kung gusto mo. He took off his shirt, revealing his hard, defined body. Nainom niya ang gatas nang wala sa oras.
Teka muna. Pinahid niya ang tumulong gatas sa baba niya. Enrique, gusto mo ba talaga to? Mag-isip ka. Mabuti sa gagawin natin. I mean, pag-isipan mo. Bakit? May itinatago ka bang evil twin? Ipinatong nito ang mga kamay sa balikat niya at nilaro-laro ang ruffles na strap ng kanyang duster. Worse than that. Wika niya. Lumayo siya rito. He was a good person. Many, many times better than Tony or anyone else. He deserved the truth. Kailangan mo nga siguro makita para matauhan ka na. Nagtatakang nakatingin lang ito sa kanya. Ibinaba niya ang magkabilang strap ng duster niya at hinila iyon pababa hanggang sa malaglag sa paanan niya. She stepped off the dress. This is me, Enrique. Sinikap niyang tumayo ng diretsyo. Bra at panty na lamang natira sa katawan niya. Idinipa niya ang kanyang mga braso. My arms sagged, my breast too. Hinawakan niya ang kanyang baywang. At ito ang tinatawag na bilbil. I had this since I had Dave. Hinipo niya ang kanyang tiyan. And these are stretch marks. Mas maputi yun kaysa sa natural na kulay ng balat niya. It was undoubtedly ugly. Isama mo pa ang mga cellulites niya. Ito ba ang gusto mo? Hindi ito kumukurap habang nakatingin sa kanya. Nagising na yata ito sa katotohanan kaya napabuntong hininga na lang siya. Bagaman nakapangihinayang, ay mabuti na yung nagising na ito sa katotohanan. Nakaka-turn off naman yan. Kapag Juan ay sabi nito, I warned you, sabi niya. Pero, nasaktan pa rin ang damdamin niya sa komento nitong yun. But it was the truth. Bulaklakin sa itaas, stripes sa ibaba. Ani Enrique. Ha? Tiningnan niya ang sarili. He was referring to her underwear. Ang baduy? Lumapit ito sa kanya. Tanggalin na lang natin. Hinagip nito ang hook ng bra sa likod niya. Then he cupped her sagging breast. At humako sa ganito, akala mo. Pabulong na sabi nito sa kanya. Itanong mo pa kay mama kung nasan lagi ang kamay ko nung bata pa ako. He kissed her again, and this time, she welcomed him. She did not think of her past, even her future, just the present. Please like, subscribe, notify,